May rollback po sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang ilang kumpanya ng langis. Pero mga militanteng grupo hindi pa rin kontento. Posible raw kasing tumaas na naman ang presyo ng langis pagkatapos ng Semana Santa. May report si Teresa Andrada. Laking pasasalamat ng may-ari ng karinderya na si Aling Resti sa pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kada linggo kasi nakakaubos siya ng 3 tangke. Nakakatipid ako ng mahigit na 300. Malaki na rin bagay sa akin kasi 3 LPG na nagagamit ko. Ay kung mababawasan ng 300 yung nasa loob na sa linggo, may pambili ng pangailangan ng ibang bagay. Ang kada regular na tangke, halos 9 piso kada kilo ng mas mura o 99 pesos ang ibinaba. Nagmura naman ng 450 hanggang mahigit 5 pesos per liter ang presyo ng auto LPG. Pero sa mga nagdaang taon, tila kakambal na ng Semana Santa ang pasakit ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaya naman ang mga motorista nangangambang panibagong oil price hike ang kakaharapin ngayong linggo. Sobra na siguro yan. Kawawa mga tao. Di sana nga kung mag-i-increase talaga na hindi maiwasan after Holy Week na. Kasi nga malaking gastos ngayon. Siyempre hindi mo pwedeng gas lang. Kailangan may pocket money ka pa. Tapos yung mga toll fee pa na yan. Ang laki. Pero ayon sa source sa oil industry, manipis lang ang paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Naglalaro lang sa 7 centavos ang itinaas sa diesel at 20 centavos para sa gasolina. Gayunpaman, ang Department of Energy may pakiusap sa mga oil companies. So ang diesel, walang a very few centavos lang yung dapat niyang galaw, but then siguro wala na yon. Ang gasolina may konti, kasi sila pwedeng mag-increase dahil lang malaki ang demand, no? Hindi sila pwedeng umabuso. Pero ang iba't ibang militanteng grupo tila di pa kontento sa pakiusap ng Energy Department. Kinalampag nila ang ahensya para manawagan ng mas konkretong aksyon sa mataas na presyo ng langis, gaya na lang ng pagtanggal ng value-added tax sa langis at pagbuwag sa oil deregulation law. Ito ay sa gitna ng ikalawang araw na pulong ng Independent Oil Review Committee na bubusisi kung sobra-sobra ang kita ng oil companies. Hindi pa ho kami talaga lubos na kontento, no? Dito sa independent review, marami pa ho kaming katanungan kung talaga bang independent ito at kung ito ba ay may kapangyarihan para po ungkatin lahat ng mga dokumentong kinakailangan. Gusto nating makita ano ang mga supply contract, ano ang inventaryo sa supply ng mga oil companies, paano kinukwenta sa aktual ang presyo sa bawat proseso ng paglilipat ng mga produkto hanggang sa umabot dun sa pump price. Sa Hulyo ilalabas ng komite ang resulta ng kanilang pag-aaral. Teresa Andrada, GMA News.